Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Para sa personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Ayan. And, sa mga gustong mag-follow sa akin sa TikTok, Unicorn Princess Tarot, check mo na lang, okay? So, let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgo. Wait lang, guys. Ayusin ko lang yun. Okay. Sana mag-comment kayo sa baba, ha? Kahit po heart-heart lang, smileys. You do have here the Death card. Okay, it's a very beautiful new beginning, by the way. With the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And kung ano man yung nag-end dito, I feel like kailangan lang siya talagang mag-end. Muna, sa ngayon. With the Four of Pentacles, maybe it has something to do with something na pinaghirapan mo. Maybe, yung iba financial issues. Ito. And nakakaranas ka ngayon ng kalungkutan, problema, because maybe nag-end itong bagay na ito. Pero, with the Death card, meron namang bagong naghihintay na mas maganda para sa'yo. You do have here the Chariot. It is like an energy of delay. Parang maaring yung new beginning, hindi pa nagsisimula agad-agad. So, some sort of delay ang nangyayari ngayon. I feel like it has something to do with career. Ayan, lalo na ang daming challenges, ang hirap. Yung iba nakakaranas ngayon ng problema or gutom, pwedeng ganon, or pwedeng may paglalaylo sa gastos. It's like marami kang gustong mangyari, pangarap ganyan, or dreams, you want something, pero sa ngayon medyo nagkakaroon ng limitasyon kasi nga kung ano man yung nag-end sa'yo na ito, pwedeng financially medyo malaki yung pagbabago. Okay? And let's focus on the new beginning. Ano yung messages nitong new beginning na ito sa'yo? Kasi nag-end na yung bagay na yun, ano? So, ano yung bagong naghihintay paparating sa mga Virgos? Ano yung mga bagong paparating sa mga Virgos? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, paparating, mga bagong paparating. One last shuffle. You do have here the Five of Pentacles, the Chariot, the Death card. So, another Death card, no? Dalawang beses na yan. Three of Cups. Seven of Cups is here. Actually, itong bagong darating na ito, I want to clarify itong Five of Cups lang, ha, bago ko sabihin sa'yo. Two of Wands. Plano. Nakakita tayo dito ng bagong paparating na plano na parang
might be mangyari itong plano na ito while you are having problems financially. Okay. And then, itong plano na ito, may mga taong tutulong sa'yo with the Three of Cups para ma-accomplish itong plano na ito. With the Death card, itong new beginnings na ito is maybe nangyari na, nag-end na before. Okay? So, anong ibig sabihin? Yung iba, that could be a return, pagbabalik ng something na nag-end na before, maybe a previous job, previous career, business. Nakita tayo ng success dito eh. Nine of Wands. Nine of Cups. No? And, yung iba may partnership, yung iba wala. Pero nakakakita tayo na itong past energy na ito ang babalik sa'yo. So, may mga pagdating sa career ng mga Virgos, dadating itong nakaraan or babalik. And this time, magbibigay siya ng success for you. No? Dadating siya kasi, actually, kung hindi naman kasi talaga mag-i-end yung isang bagay sa'yo, hindi dadating ito. Which is, ito talaga yung mas kailangan mo. Okay, yung iba, it's pagpaplano ng something na may kinalaman dito. Okay? And, what is the advice? What is the advice for Virgo? Isunod natin dito yung love, no? Love reading. What will happen? Or what is the advice muna? Advice for the sign of Virgo. You do have here the Fool. Ayan. The Strength card. Ten of Cups. The Eight of Swords. Clarify the Eight of Swords. Queen of Cups. Queen of Pentacles. Clarify the Eight of Swords. Three of Wands. Queen of Swords. The Star. Ayan. Well, actually, the advice for you is that kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong simulan kung ano man ito new beginning na to. Huwag ka matakot. Okay? Kasi this time, magiging you do have the Strength card, this is Leo energy, mas matibay siya. Lalo na with the Ten of Cups, nakita tayo ng suporta mula sa pamilya, kaibigan. So, nandito na yung mga taong ito na might be in the past, wala sila. Alam mo yon, might be in the past nung nandun ka sa career na yon or sa negosyo na yon, itong mga taong ito ay wala sila doon. Alam nila, nababalitaan nila na ikaw ay ganito, ganyan, pero hindi sila mismo, wala sila doon. Okay? Or hindi sila masyadong makaka-cooperate doon. Ngayon, this time, itong napakagandang new beginning na ito, kailangan mo lang mag-take ng risk kasi may suporta. Kumbaga may cushion, may sasalo sa'yo. Okay? And the Three of Wands is like, yung iba pwedeng malayo pa sila ng time na yun. Okay? And the Eight of Swords is here, so I'm feeling like for some of you, medyo magkakaroon ng hindi pag-alis or maybe mag-stay sa isang lugar. But in that particular place, nakakakita tayo ng stability with the Queen of Pentacles. Okay? Maybe kasi ang plano mo or ang pangarap mo is iba. You want something else. Pero the Queen of Swords cannot off or tinapos or tinanggal kung ano man itong plano mo dati, kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi may something na mas better para sa'yo na ibinibigay, which is the King of Pentacles. Okay?
Kailangan mong porsigiduhin ito. Although marami tayong nakikitang problema, challenges, pero ito yung kailangan mong porsigiduhin. Parang ibinabalik ka dito. Ito yung talagang ibinibigay para sa'yo. Okay? And what will happen in the future for you? Pagdating sa iyong career. Virgo, anong naghihintay in the near future para sa'yo? Pagdating sa iyong career, Virgo. Mga last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Ten of Swords. Knight of Swords. Six of Swords. Six of Pentacles and the Tower. Okay. Seven of Swords is here. As you can see, meron tayo ditong Ten of Swords and the Tower. This is an ending. So, in the future, tuloy-tuloy yung ending na nakikita natin. Okay? And it will end for good. Okay? Huwag ka na mag-expect na, magkakaroon ng new beginning dun sa bagay na gusto mo. Talaga. Maybe meron kang new beginning na iniisip. Pero ito, nakakita tayo ng total ending doon. Okay? Maaaring hindi mangyari kung ano itong plano mo or gusto mo talaga. But rather, merong ngang ibabalik sa'yo. Na yun yung, hindi mo naman pinlano, hindi naman yun yung talagang, nasa isipan mo. Pero ito talaga yung ibabalik sa'yo. Okay, so you know, the Ten of Swords and Tower is here. So pagdating sa career, kailangan mo tanggapin kasi it's an ending na parang medyo mahihirapan ka ng itayo ulit. Okay? Clarify the Knight of Swords, Four of Wands. Yung iba sa inyo nakakakita tayo dito ng mga pagta-travel that would lead into success. Yung iba sa inyo pwedeng, kung lagi kang for example, lagi kang nasa bahay, no? Nakakita tayo ng medyo mag-aalis-alis ka na or maglalabas ka na in the near future. Dahil may kinalaman ito dito sa Four of Wands, which is yung career or yung stability para sa'yo. Medyo mabigat. Nakakita ko na medyo mabigat na energy. So, I don't know, you will be carrying something. So, might be, lalabas ka ng bahay ninyo, pero medyo mabigat yung dala mo pagbalik. So, that could be an item. Yan, yung iba sa mga nagde-negosyo, nakakita tayo ng ganun. But anyway, it's a risk. It's a risk na nakikita natin, na gagawin mo. Pero, this time around, maaaring magbubunga siya. Nakakita tayo dito ng mga tulong ng ibang tao. And, kailangan mo lang talaga mag-take ng risk dito sa bagay nito. So, let's move on dun sa iyong, oh my gosh, wait lang. Nahulog yung cards. Nahulog yung cards po, wait lang. Sorry about the noise ng aking chair. Medyo maingay yung aking upuan. Pulutin ko lang guys yung mga nalaglag. By the way, this is for love. Okay. Okay.
Messages for love para sa mga Virgos. Messages for love para sa mga Virgos. Okay, thank you Spirit guys. Angel guys. Para sa love, you do have your happiness and ascension and anxiety and love affair. Bottom of the deck is the today. This is the present moment. Archangel Michael. Para dun sa may mga relationship na, nakakita tayo dito ng level up, ng connection, relationship. I can see both of you being happy, smiling, some of you, merong mga takot pa rin regarding a third party situation, regarding, kung hindi man third party, maybe mga kalokohan na ginawa in the past. Na parang ikinakatakot pa rin na maulit or mangyari. But, for what I can see here, mag-focus ka sa ngayon. So, yung regarding sa past, it happened. And it happened for a reason. And pwedeng, tapos na yon. So, you focus on today kasi mas magiging masaya ka kung kakalimutan mo na lang kung ano yung mga nangyari in the past sa inyo na person na ito. And, there's a spiritual awakening for some of you. So, ibig sabihin, do sa spiritual awakening, lumakas na yung iyong intuition So, kung wala ka naman ng nararamdaman, huwag mo na lang takutin yung sarili mo. Unlike in the past na pwedeng meron talaga, may something, ganyan. Parang may mali, parang may hindi maganda. Then, high chance na meron. Ngayon, kung wala ka naman nararamdaman na ganon, ikaw lang to na nag-iisip ng kung ano-ano, you have to remove that kind of thinking. Kasi ang sinasaktan mo lang yung sarili mo, yung tinatakot mo lang yung sarili mo. Okay? So, that is regarding sa mga may karelasyon. And, tell me about singles, for those who are singles. For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have here unconditional, nightlife, lost. One more card. Children, lockbox. Nakita ko dito ng mga single na parang medyo matagal ng single, or kung hindi man medyo umiidad na, parang feeling nila umiidad na sila. You should focus on children. Yun ang nakikita natin. Maybe a child, maybe a friend na medyo mas bata sa'yo. You should focus on those people. Kasi nakikita natin na parang pagdating sa paghahanap ng love, medyo tanggalin mo yon, tanggalin mo muna sa ngayon. Kusa kasi yung dadating sa'yo Sa ngayon, kung hindi man children, that could be a past energy with the children. So, yung pwedeng may childhood memories kayo nitong taong to, a past person. Kasi hindi mo makikita yung unconditional love sa mga bagong mga taong makikilala mo ngayon. So, if you're thinking about nightlife, nightlife, ano tawag dito? High chance pa nga na ikaw ay mapikot na tinatawag kung doon mo hahanapin.
So, wag doon. Kasi I can see a past energy that could give you this unconditional love. Yung iba nga lang, maybe there's this lockbox or close or maybe trap or pwedeng hindi pa makaalis sa situation itong taong ito, but the love here is unconditional. So, pwedeng yung past person na yon is still in another relationship, a very toxic relationship. So, magugulat ka na lang biglang dadating or biglang magpaparamdam itong taong ito sa'yo. So, yun, mag-focus ka na lang sa sarili mo muna sa ngayon. Kasi, time will come na yung magkakaroon ng deadline or katapusan kung ano man yung pinagdadaanan niya. And then, this past person will be back sa iyong buhay. And I can see crush here. So, pwedeng dadating yung point na yon na maaaring siya ay broken, sad, or hindi siya okay. And then, there you are as a friend na parang tulungan siya, ganun. And ito yung talaga magbibigay ng love para sa'yo. So, kung hindi man ngayon, time will come and that is the right time kung kailan free or okay na siya sa kung ano man yung sitwasyon niya. And doon yung time na kakailanganin ka niya. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.